Hello everyone! So our topic for today is one-dimensional array using C++. Okay, so what is an array? So the array is a special type of data that used to collect elements of the same type. Okay? So mamaya explain ko mabuti yan kung ano yan. So let's first differentiate variable versus array. Okay, when we say variable, it can hold one value. So, isa lang ang kaya niyang hawakan na value. Kumbaga sa kamay natin, pag binigyan tayo ng isang apple lang kaya natin. Hindi natin kayang hawak ng 2, 3, 10 apple. No? So, ganun din si variable. Si variable, ang kaya niya i-handle isang value. So, kagaya nito. So, 5 lang ang kaya niya. Pero pag ganito ang ginawa nyo, mali yan. Okay? Error yan. Now, si array can hold multiple values. Example, so ito yan. So, mapapasin nyo, ilang values in-store sa kanya. 1, 2, 3, 4. So, 4 na values. Okay, pero, sabi kanina, no, si array dapat, dapat same data type. So, nakakapag-hold siya ng multiple values, but then again, hindi pwedeng iba-iba yung data types na nakastore. So, if the declare is at integer, lahat yan ay integer. Okay? So, let's proceed to two types of array. So, we have one-dimensional array and multi-dimensional array. Okay, under na multi-dimensional array yung 2D. So, mayroon tayong 2D, 3D. Okay, but we're going to focus only here. So, one-dimensional array. Sa susunod na topic, okay, di-discuss ko po ito. So, dito muna tayo, focus muna tayo sa one-dimensional array. Okay? So, ano ba yung one-dimensional array? Sabi dyan, it is a type of a linear array that access collection of elements in a single index value. So, mamaya, makikita niyo ano ba itong single index value. Kaya nga siya tinawag na one-dimensional kasi nga single. Okay? So, paano mag-declare ng array? So, ito yung rules. First, you have to put the data type. Write the data type first. Anong data type ng array mo? And then, sunod is your array name. No? Any name will do as long as you follow sa rules of naming identifier. Okay? And then, of course, the symbol for array, which is the square bracket. And then, put the size inside the square bracket. Ito yung size ng array mo. Okay? Example. So, you declare a num. Isa siyang int. At isa po siyang array kasi meron siyang square bracket. Ang size niya ay 5. So, if I were to visualize that sa ating memory, so, ganito na itsura niya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi sabi natin, ang size niya ay 5. Okay? Now, mapapansin nyo, parang ano lang yan, parang bumili ka ng cabinet. Yung cabinet, merong 5 drawer. Okay? Yung binili mong cabinet, may 5 drawer na pwede mong lagyan ng laman. Okay? Mapapansin nyo, meron kayo nito. So, this is what we call the index. So, si one-dimensional, mapapansin nyo, single index lang siya. Diba? Isa lang, oh. So, at nagsi-start lagi sa index 0. So, itong position na to, this is index 0, num index 0, 1, 2, 3, and 4. So, always nag-i-start sa index 0 ang ating array. So, huwag nyo kakalimutan yan. Importante yan. Okay? Next is how to initialize an array. So, nag-declare tayo. This time, mag-i-initialize naman tayo ng array. So, of course, before you initialize, you have to declare. That's why meron yan. Okay? And then, meron tayo dito para mag-initialize, para maglagay ng laman, ng values. Okay? So, meron kayo ditong 10. In-assign nyo para ilagay sa index 0 ni num. So, automatic, magkakaroon kayo ng laman dito sa memory nyo. So, si 10, nasa index 0 ni num. And then, yung 3, inassign mo sa index 1. So, automatic, may 3 yung iyong num1. And then, next, inassign mo yung 7 sa index 2 ni num. So, ito yan. And then, of course, yung 100, nasa index 3. And then, yung 8, nasa index 4. Okay? So, that is how to initialize an array. So, may isa pang way. Ito naman. So, pwedeng ganyan. No? So, yung isa pa isa-isa. Ito naman, isang bagsakan lang.
Okay, sometimes kasi, dapat alam nyo kung paano mag-declare ng paisa-isa. Kasi kailangan need yun sa paggawa ng program. Minsan may mga program na need yung ganong style. Okay? So, ito yung ating pag-initialize. So, you have the int num and then the size equal. So, you just put the curly brace. Tapos, lagay nyo yung value dyan. So, ganun pa rin. This will be index 0, index 1, index 2, index 3, index 4. So, that is how to initialize an array na isang bagsakan lang. So, nasa sa inyo kung saan kayo madadalian. Kung gusto nyo isa, o pwedeng ito. Okay? So, paano naman natin i-access yung values? Paano natin i-retrieve yung laman ni array? No? For example, so kagaya nito, sabi dito, meron tayong declaration ng array natin. May initialization tayo. Ito yung laman. So, ito na yan. Ngayon, paano natin i-display? Paano natin i-access o i-retrieve? Okay, syempre gagamit tayo ng cout if we're going to display. Meron tayong insertion. Tapos, ano daw i-display natin? Si index 1 ni index 1 ng ating num array. So, which is this. So, ang i-display niya ay yung 3. Okay? Now, paano kung gusto kong i-display si 100? So, ilalagay ko dito ay num 3. Okay? So, ganun lang kadali yan. Next. So, apply naman natin sa program. Okay? Apply natin sa program. So, meron tayo dito, sabi sa program, you have to write a program that will display the content of your array. Okay? So, ito. So, of course, meron ulit tayong hashtag include iostream kasi nga magdi-display. And meron tayong namespace because of the cout and end line. Then, our main function. So, ang pangalan ng array natin ay R. Okay? Siyempre, may square bracket. So, yung pag-declare ng array, pwedeng merong size dito, pwedeng wala. Okay? Hindi kagaya sa Java, error yun pag naglagay kayo ng size sa loob. So, C++, pwede yung may size. Sa loob, pwedeng wala. Okay? So, R, tapos you have, ito yung laman nyo, 10, 3, 7, 108. Okay? So, then this will be your index 0, index 1, index 2, 3, and 4. I-display natin yung laman yan. So, gagamit tayo ng loop. So, kaya, ang inuna kong tutorial is yung loop. Kasi, madalas natin siyang gagamitin sa array. Okay? So, my favorite loop is for loop. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Okay? So, ako, mas gusto ko to mas maikli. Mas maikli, mas efficient. Okay? So, 4, tapos int, may variable I ako, as my counter. Okay? Tapos 0 siya. Bakit initialize ko sa 0 yan? Kasi, tandaan, ang array ay nag-i-start sa index 0. Okay? So, tatanungin, saan kayo magsisimula? Anong sisimulan yung i-display? Siyempre, yung nasa index 0. That's why, 0 ang ilalagay natin dyan. Okay? Now, tanong. Bakit ganito yung conditional statement natin? Bakit 5 ang nakalagay? Kasi, tanongin sarili nyo. Ilan ang size ng array nyo? Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ang size ng array natin ay 5. So, kaya ilalagay natin dito yung size ng array. Bakit less than? Okay, bakit less than? Kasi nga, mag-i-start yung ating index sa 0. So, ang position nito, 0, 1, 2, 3, 4. 4 is less than 5. Okay po? That's why, ganyan ang ating conditional statement. And then, you have the I++. Kasi maglulup tayo, so dapat nag-i-increase siya by 1. Okay? Then next, sabi natin, di-display. So, kailangan natin ng cout. And then, your essential point, tatawagin natin yung array na si R. And then, maglalagay tayo ng square bracket kasi array nga yan. Lalagay natin dito yung variable I kasi depende kung anong value ni I habang siya ay naglulup. And then, of course, meron tayong end line. Okay? Kasi gusto ko pababa yung display niya. Next line lagi. Okay? So, example natin. So, visualize natin para mas madali nyo maintindihan. Okay?
So, parang sa loop lang din. Yan. So, initially, ang value ng 0 ng I nyo is 0. Ibig sabihin, pagpasok sa loop, 0 yan. So, ano bang laman ng R index 0? 10. So, di-display niya ngayon, 10. Okay, pag ikot, magiging na yung 0 plus 1, magiging na itong 1. So, pasok niya dito, ito ay index 1. So, ano laman ng index 1? 3. Pababa kasi may end line eh. Pag ikot na naman niya, magdadagdag na naman siya because of this increment. This will be now 2. So, this will be 2. So, that is R index 2. So, ang laman ay 7. So, pag ikot na naman, syempre may increment. This will be 3. So, ang laman nito ngayon ay R index 3. Ano laman ng index 3? 100. Okay? Pag ikot niya, may increment ka. So, 3 plus 1, this will be 4. Okay? Pagpasok niya, this will be R 4. Ano laman ni R4? 8. Yes. And then, pag ikot niya uli, 4 plus 1, magiging na yang 5. Okay? So, 5 na yan. Is I is 5 less than 5. So, hindi. So, lalabas na siya ngayon. E-exit na siya ngayon sa loop. So, ito yung output natin. Okay? So, tingnan natin ngayon sa program. Let's see. Paranin natin. So, ito yan. Let's run. Okay, let's wait kasi nag-ano pa siya. Nagko-compile. So, kaya napaka-importante na nanood kayo ng loop bago kayo pumasok sa array kasi mag-partner yung dalawang yan. Okay? Yan. So, walang error. So, lalabas na po yung ating mahiwagang output. Yan. Wait lang. Medyo matagal. Yun. So, labas na yung output natin. Okay? So, correct yung ating program. Okay, next is next program is okay. Pakita ko lang doon sa program yung ano. Okay? Pakita ko lang yung lalagyan ko ng 5 sa loob para makita nyo na kay C++, pwedeng may size, pwedeng wala. Okay? So, pakita lang natin. Okay, pakita lang natin. Yan. Okay, wait. Yun. Yan, medyo mahigpit si Avast ko. Ayaw niya na may virus. So, wait lang. Yan. So, lumabas na. So, mapapansin nyo, sa pagde-declare ng array, pwede kayo maglagay ng size dun sa loob. Pwedeng hindi. Okay? So, yun ang kaibahan niya kay Java. So, now, doon naman tayo sa program. Yung next example program natin, which is, okay, yan. Ito. Yung susunod natin program is, mag-e-enter naman tayo. Mag-i-store tayo ng data. Pero i-input natin. Okay? Kasi kanina, mapapansin nyo, dito sa program na to, naka-ready na sa loob ng program. May laman na yung ating array. So, this time, mag-a-accept naman tayo. Okay? So, magpapa-input naman tayo. Yung in-input natin, ilalagay natin sa loob ng array. I-store natin sa array. Okay? So, as usual, wait lang. Kuha lang ng pointer para mas ma-emphasize. Okay. Yan. So, sabi dun sa aking program, write a program
that will accept 5 elements. Ang tawag nga pala natin dito sa ini-store natin sa loob ng array ay elements. Okay? So, mag-papa-enter daw tayo ng 5 elements. So, natural, kung 5 elements, ang declaration natin ay R. So, depende sa inyo kung ano gusto nyo pangalan. Ako pinanindigan ko ng pangalan niya ay R. So, R, and then meron tayong size na 5 kasi hiningi ng program natin na 5 elements. Mag-enter tayo ng 5 elements. Okay? Then, magdi-display tayo. So, please enter 5 numbers. Ito yung result. Please enter 5 numbers. Ito yung output natin, ha? And then, since tayo magpapa-input pa ulit-ulit hanggang 5, gagamit tayo ng loop. Again. Okay, para mas mabilis. Okay, so since 5 yan, so maglo-loop tayo for int a is equals to 0 kasi nga sabi ko kanina, si array kasi ay nag-i-start sa index 0. Bakit 5? Kasi nagpapa-enter ako ng 5 numbers. Okay, at yun ang size ng aking array. Bakit less than? Kasi nga, si 0, yung index natin ay nagsimula sa 0. Kaya, less than 5. So, since tayo nagpapa-accept, so, lalabas dyan, lalagay natin na command is cin. Okay? Tapos, meron tayo dito, pangalan ng array. Siyempre, ilalagay natin dito yung variable a. Para kada ikot, napapalitan yung kanyang value. Okay? And then, okay, check muna natin, no? Bago tayo proceed dito sa sunod na statement. For example, nag-start ka ng 0. Okay? Parehas lang din yan ng aking unexplained kanina, no? Okay? So, naka-input nga lang. For example, so 0 ito. So, this will be 0. Value niya 0. So, is 0 less than 5? Yes, pasok ka dito. So, 0. So, ibig sabihin, yung ini-input mo rito, papasok niya doon sa index R0. Okay? So, ito yun. Pinasok niya. 4. Okay? So, 4 nilagay niya. Sa input niya. Susunod, magiging 1. Nag-input siya, 89. Yung 89, ipapasok niya dito sa R1. Okay? Tapos, nag-input ulit si user ng 90. So, pag-ikot niya, diba 2 na yan? Okay, so nag-input siya ng 90 sa index 2, magiging mapapasok yan sa kanyang storage na 90. And then, ikot ulit siya hanggang makarating siya sa 5. So, same lang din kanina yan. Okay? Then, after niyang mag-input, i-display niya yung these are the number stores in array. So, ito na yan. These are the number stores in array. Tapos, maglo-loop ulit siya kasi magdi-display siya. Ganun pa rin ang ating value, index 0, size is 5. This time, display tayo. So, ito yung kagaya kanina, yung pagdi-display. Dinagdagan lang natin ng input. Okay? So, paranin natin siya ngayon para makita nyo kung tama. Okay, mag-run tayo. So, this one. Okay, run. Yan, sabi, please enter 5 numbers. So, sa in-enter ko, bahala na kayo kung ano gusto nyo i-enter. Basta kailangan mag-i-stop siya pag 5 na. Yun. Okay? So, tama. Ang pina-enter sa atin, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pag lumagpas dyan o kulang yung pina-enter, mali yung program nyo. Kasi ang requirement, 5 yung i-enter nyo. Okay? And then, pag enter ko, anong lalabas? I-display niya yung in-enter na value nung inyong array. So, in-echo niya. Ito yan. Okay? So, yan po yung pag-accept at pag-display ng array using loop. So, that's for now. So, our next video is how to search a number in an array. Okay? Goodbye.